Alright, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang pagbibisikleta ay mga paraan ng transportasyon, no? May iba namang ginagawa na rin itong sports, ang cycling. Sa pagdami ng pagbibisikleta, tumataas ang insidente sa daan. At panoorin po natin na ito ay isang precaution, no? Sa mga nagbibisikleta. Alright, let's get it on. Narito ang mga dapat nating tandaan upang maiwasan ang mga aksidente. Unang-una, check your equipment before you ride. Suriin natin ng maigi yung ginagamit natin na bike bago natin ito sakyan. Yan, tama yan. Suriin o check kung maliit na ang brake pad, no? Lalo na yung mga gulong. At gamitin. Anumang sira na ating ma-assess sa ating mga bisikleta ay makakakontribute ng malaki sa aksidente na pwede pong mangyari sa atin. Katulad ng hindi paggana ng mga preno at hindi rin maayos na handlebar. Malaking kabawasan sa panganib kung aayusin at huwag nating babaliwalain ang mga sira na ating nakita sa ating pag-assess. Pangalawa, wear a helmet. Ayan, tama yan. Importante, number 1 talaga ang helmet, no? Hindi nakakabili ng bungo sa palengke. Alright? Magsuot ng helmet kahit na malapit lang. Dahil ang mindset ng ibang nagbibisikleta ay porke sila ay malapit lang or hindi naman kalayuan yung kanilang pupunta. Ayan, pareho rin yan ng motor, no? Kailangan helmet, number 1. Hindi na sila magsusuot. Ano nga ba ang maitutulong ng pagsusuot Ayan ang walang helmet at tinatawag na Gempoy. ng helmet? Ayon sa pag-aaral, ito ay 70% na pwedeng makalesen ng injuries. Ano ba yung mga injuries na pwede nating ma-acquire? Isa na dyan yung tinatawag natin na head injuries. Wear and put reflective materials. Magsuot ng mga reflectorized, no? Para makita sa daan, lalo na yung mga truck at maliliit na nagbibisikleta, no? Para makita sa daan. Reflectorized vest at maglagay ng mga reflective materials sa ating mga bike. Isa ang rason ng aksidente sa mga nakabike na hindi agad sila nakikita ng mga kapwa motorista. Lalo na sa mga lugar na hindi well lighted at sa mga panahon na mga tag-ulan. Aside sa pagsusuot ng mga reflectorized vest ay makakatulong din ang pagsusuot ng mga damit na high visibility na kulay. Katulad ng yellow, puti at green. Kung ikukumpara natin sa mga pagsusuot ng kulay na madidilim, katulad ng itim, asul, at pula. Pang-apat, limit your distractions. Gaya ng kasabihan, ayan, huwag magsiselfone, no? At tumingin sa daan at sa manibela. Na mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isa ang distracted driving sa mga pangunahing cause ng aksidente, katulad ng paggamit ng cellphone, pati na rin ang paggamit ng mga earphone or headset na mga merong noise cancellation. Kaya maging maingat tayo dahil malingat lang tayo o mawalan lang tayo ng ilang segundo, yung focus natin o yung mata natin sa kalsada ay maraming nang maaaring mangyari. Dahil sa kalsada, hindi natin maiiwasan yung mga biglang pangyayari. Kagaya ng mga biglang hihinto, may biglang tatawid, mga biglang liliko. Panglima, know your road signs and how to use them. Alamin at unawa. Ayan, road signs. At paano mag-sign sa hand sign, no? Natin ang iba't ibang mga road and traffic signs na meron dito sa atin. Maraming aksidente ang nangyayari hindi lang sa mga nakabike, kahit sa ibang mga vehicles. Ang dahil ang hindi mga pagsunod sa mga roadside. Aside from that, ay dapat alamin din natin yung iba't ibang mga hand signs para sa ating mga cyclists. Since tayo ay walang signal light at blinded yung nasa likuran natin kung ano yung mga susunod natin na movement. So ano yung mga basic hand signs na ginagamit natin? So if we're going to left, so i-raise natin yung left hand natin. Or if we're going to right, so itataas natin yung right hand natin. Kung dediretso tayo, so naka-straight lang yung kamay. Kung hihinto tayo, pwede nating naka-close fist, itataas natin or nakataas yung kamay natin. So ilan lang yan sa mga basic na hand signs na ginagamit natin pagka tayo ay magbibisikleta. Pang-anim, stay on lane and avoid sudden
swerving. Gumamit tayo ng bike lane at iwasan natin na Ayan, importante, no? Sa bike lane. Gumamit ng bike lane, no? bigla-bigla tayong lumalabas sa mga linya natin. Sa mga lugar na walang idineklarang bike lane, ang pinaka-ideal at ang pinaka-safe na pwesto ay yung sa rightmost side ng kalsada. Ito yung pinaka-safe na area para sa atin dahil yung gitna at yung leftmost lane, ito ay para sa mga mabibilis na sasakyan. At kung tayo naman ay lalabas sa bike lane or kailangan natin mag-change ng lane, Ayan, importante, no? Dapat sa bike lane, sa gilid lang para hindi magip ng mga sasakyan. dahil biglang merong huminto or may nakahinto dun sa atin or may obstruction, wag tayong bigla-biglang lalabas. So ang pinaka-safe natin na gawin ay to slow down, then lingon tayo sa kaliwa or sa kanan bago tayo lumabas ng ating pong linya. Pang-pito, improve your riding skills. Napaka-importante ang kasanayan sa paggamit ng bike. Kung sa tingin ng iba, parang simple lang at hindi kailangan ng skill sa paggamit ng bike, nagkakamali sila. So kailangan Kaya mahirap, no? Mahirap ang pagbibisikleta, kala nila madali lang. At ang hindi nila alam. ng mga kasanayan sa paggamit ng bisikleta. Kailangan nating matutunan yung tamang pagbabalanse, tamang pagpreno, at marami pang mga riding skills. Walang gumamit na bike na sa umpisa, magaling na kaagad. Kaya importante na pagpapatuloy ng pagpapractice ng kanilang mga skills at yung enhancement pa na meron sila. At reminder lang, kung tayo ay magpapractice, ay do not practice sa mga public roads dahil maaari tayo mag-impose ng accident. Pangwalo, look for road hazards. Maraming hazard o panganib na nakaamba sa kalsada. Katulad ng malalalim na lubak, yung mga langis, yung mga buhangin na nagkalat at marami pang iba. Kaya napaka-importante na tayo ay nakafocus sa kalsada para kapag ito ay nakita natin kaagad, makakapag-form Oo, lalo na yung mga lugar natin, no? Dito sa Metro Manila. Maraming mga butas ang karsada. At hindi natatapos ang ginagawa ng MMDA, no? muli kaagad tayo ng desisyon kung ano ba ang ating gagawin. Hihinto ba tayo? Iiwas ba tayo? Kung ako ay iiwas, saan ako pupunta? Sa kaliwa or sa kanan? Number 9, first aid skills. Napaka-importanting skills na dapat meron tayo at dapat na matutunan natin ay ang pag-first aid. Lalo na kung paano mag-control or magpaampat ng pagdurugo, kung paano mag-apply ng splinting at ng bandaging. Ganun din ang pagsasagawa ng hands-only CPR dahil we will never know kung kailan at saan magkakaroon ng mga emergencies at sino ang pag-a-applyan natin ito. Kaya dapat tayo ay laging handa Ayan, dapat talaga, no? May first aid na kit na dala ng mga biker, no? na magbigay ng paunang lunas. Alright, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video ni Rob Trip. And see us again the next one. Peace out.